Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Macario. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Magandang gabi o araw sa ating mga tagapakinig. Ito ay kwento noong aking kabataan. Tara, simulan na natin ang ating kwento. Nang mga panahong yon, sa isang baryo na may kalayuan sa mga kabahayan, nakatira kami ni Lolo Emilio. Napili naming manirahan sa kabundukan at pinilit mamuhay malayo sa kabayanan dahil na din sa aming mga tungkulin. Kami lamang ang palaging magkasamang dalawa dahil may kanya-kanyang responsibilidad na ginagampanan ang aking mga magulang. Bata pa lamang ako. Ito na ang palaging sinasabi sa akin ni Lolo. Alagaan mong mabuti ang kalikasan dahil ito ang pinagmumula ng lahat ng buhay. Lahat ay nakaugnay dito. At kung wala ang kalikasan, masisira ang balanse at lahat ng nakikita mo ngayon ay mawawala. Mula kami sa angka ng mga babaylan at manggagamot. Si tatay ay naitalaga ng pamahalaan bilang tagabantay ng gubat sa lugar. Samantalang si nanay naman, kilalang manggagamot. Parehong abala ang mga ito sa kani-kanilang tungkulin. Kaya naman si Tatang Emilio na ang naging kasama ko palagi. Kung dapat kong alagaan yung kalikasan, bakit ako pinagbabawalan ni tatay na pumunta sa gubat? Apo, mapanganib ang lugar na yon para sa'yo. Bata ka pa at hindi mo gaanong nauunawaan ang lahat. Malalaman mo din ang mga ito pagdating ng panahon. Pagdating pa ng panahon, Lolo, kailan naman yun? Pwede ko namang pangalagaan yung kalikasan kahit bata pa ako . Tama ka naman. Pero bawal ka pa din pumasok ng gubat. Lolo, paano ko naman po aalagaan yung kalikasan kung hindi ko ito lalapitan? Alam mo po, may mga bagay sa mundo na dapat ay hinahayaang mag-isa. Ang kagubatan ay may sariling buhay. Kaya nilang ayusin ang anumang nasira. At bilang mga tao, ang kailangan lang nating gawin ay bantayan ito. Pag-uusap naming dalawa. Ngunit sadyang makulit ako ng mga sandaling yun. Palihim akong umaalis ng tahanan upang pumunta sa kakahuyan para doon maglaro. Dahil dito, tuluyang nagbago ang aking buhay. Tanghaling tapat na mga oras na yun pinapatulog ako ni Lolo Emilio. Kaya naman nagkunwari akong natutulog. At nang sandaling umalis na si Tatang Emilio, mabilis akong pumuslit papunta sa kakahuyan. Dala ang laruang ginawa ng ama. Naupo ako sa damuhan. Aliw na aliw ako sa paglalaro ng mga oras na yun. Ngunit nahinto ako nang may nagpakitang isang nilalang. Kung titignan lamang ang ibabang bahagi ng katawan nito, tila simpleng puting kabayo lamang. Ngunit kung itataas mo ang tingin, makikita mo ang wangis ng isang magandang engkantada. Isa itong anggitay. Ngunit dahil wala pang kamuwang-muwang sa mundo,
Inakala ko na pangkaraniwang kabayo lamang ang nakita. Marahang lumalapit ang nilalang sa kinaroroonan ko. Inilapag ko naman ang hawak na laruan at dali-daling tumayo. Manghang-mangha ko na mga sandaling yun habang pinagmamasdan ko ang puting kabayo. Kulay puti na malanyebe ang balahibo nito na kumikinang sa tuwing tinatamaan ng sinag ng araw. Hanggang sa nagulat ako nang biglang makarinig na may nagsalita. "Bata, anong ginagawa mo rito sa gubat ng mag-isa?" Teka, ikaw ba yung nagsasalita? Sino? Sino pa ba ang kausap mo? Teka, ikaw nga. Pero paano nangyari yun? Paano kang nakapagsasalita? Sa nakikita mo, iho, hindi ako pangkaraniwang kabayo. Ako ang gabay ng gubat na ito. Ako ang dapat nagtatanong. Alam mo bang mapanganib sa lugar na ito? Yun nga din po yung sabi sa akin ni Lolo. Pero wala naman akong nakikitang delikado eh. Saka ikaw, kung mapanganib ka, bakit ka nandito? Kagaya ng sinabi ko, ako ang gabay ng gubat na ito. Kaya normal lamang na dito ako manirahan. Paanong naging mapanganib ang gubat? Wala namang nananakit sa akin dito eh. Hindi ka ba natatakot mag-isa? Hindi naman po. Saka hindi na rin ako nag-iisa ngayon. Nandito ka na eh. Ako nga pala si Macario. Ikaw, anong pangalan mo? Ako, wala akong pangalan. At hindi kailangan na mga katulad ko ng pangalan. Paano tayo magiging magkaibigan? Kung hindi ko alam yung pangalan mo. Kaibigan ng isang tao. Makikipagkaibigan ka sa isang kagaya ko. Bakit naman? Wala namang masama doon ah. Alam ko na. Dahil wala kang pangalan, mag-iisip ako. Diyan ka lang sandali ha. Pag-uusap namin ng mga sandaling yun. Tumalikod muna ako at nag-isip. Maya-maya lang ay hinarap ko na ito. Ngunit wala na ang puting kabayo. Alam ko na! Ang pangalan mo ay... Teka, saan naman pumunta yun? Kristal. Kristal na ang pangalan mo ha. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Bagay na bagay yun sa puti mong balahibo. Wika ko ng mga sandaling yun. Lingid sa aking kaalaman. Nakatago lang pala ang kabayo sa likod ng isang puno. Nagpatuloy na ako sa paglalaro. Hanggang sa makatulog na lamang. Muling lumapit ang kabayo sa akin at nagsalita. Kristal, paano mo naman naisip ang pangalan na yon? Kakaiba kang bata. Ramdam ko na may mabuti kang kalooban. Tinatanggap ko ang pakikipagkaibigan mo, Macario. Wika ni Kristal. Biglang nagising ako. Narinig ko ang boses ng anggitay. Ngunit wala na ito sa paligid. Hanggang sa napansin ko na hapon na pala. Kaya dali-dali na akong umuwi. Naku, lagot! Nagbabantay si Loco sa may hagdanan. Siguradong mapapagalitan na naman ako nito. Marahan akong naglikod paikot sa kusina. Ngunit napansin naman ito ni Tatang Emilio. Aba, Macario, at saan ka na naman ba nang galing bata ka?
Hindi ba't sinabi ko sa iyong wag na wag kang pupunta sa gubat? Hindi naman po ako nagpunta doon, Lolo. Diyan lang po ako sa bungad ng gubat. Naglaro sa damuhan. O ba't? Huwag kang magsinungaling. Inikot ko na ang buong paligid. Hindi nga kita nakita. Pasensya na po, Lolo. Huwag na po kayo magalit. Siya nga pala. May nakilala po ako sa gubat, Lolo. Isa po siyang puting kabayo. Pero parang kakaiba siya eh. Kasi yung pang itaas niya po katawan ng tao. Napakaputi pa nga po ng balahibo niya. Biglang natigilan ang matanda sa narinig. Tumayo ito at nilapitan ako. Anong sinabi mo? Puting kabayo ka mo. Isang anggitay. Opo, Lolo. Napakaganda po ng kabayo na yun. Tapos, nagsasalita pa siya. Pinangalanan ko nga po siyang Kristal eh. Kasi sobrang puti talaga ng balahibo niya. Kristal. At saan mo naman nakuha ang pangalang yon? Wala po, Lolo. Parang nadinig ko lang po yun sa isipan ko dati. Ganun ba? Sige, maghugas ka na ng katawan nang makapaghapunan na tayo. Pag-uusap namin ni Lolo. Biglang nakaramdam na matinding pagkabalisa ang matanda. Dahil nag-aalala ito sa mga sinabi ko. Kinabukasan, inaya ako ni Tatang Emilio na puntahan ang ama sa bayan. Tuwang-tuwa ako na mga sandaling yun dahil minsan ko lamang nakikita ang ama. Pagkarating naman sa kanyang tanggapan, dali-dali ko siyang niyakap. Mahalatang sabik na sabik ako sa mga magulang. Oh, bakit kayo napadalaw, tay? Uuwi naman ako sa Sabado ah. Ano bang nangyayari? Tanong ng aking ama. Inutusan naman ako ni Lolo Emilio na maglaro muna sa labas. May nangyari sa anak mo. Kahapon pumuslit na naman siya papunta sa gubat. At ayon sa kanya, nakita niya ang puting anggitay at pinangalanan pa niya itong Kristal. Kristal, yun ang pangalan ng gabay ng kagubatan. Paanong nalaman ni Macario ang pangalang yun? Hindi ko din alam, anak. Ngunit may hinala kong pinili ng gabayang anak mo. Ano, tay? Imposible ang sinasabi mo. Hindi si Macario ang... Teka, ikatlong henerasyon ng anak ko mula sa inyo. Posibleng tama nga kayo, tay. Yan ang kinakatakutan kong mangyari. Kung si Macario ang pinili ng gabay, nasa panganib ang buhay niya. Magtiwala lang tayo sa kalikasan, tay. Alam kong hindi nito hahayaang mapahamak si Macario. Kailangang malaman ni Miriam ang lahat. Halika, tay. Samahan mo ako sa kanya. Teka, paano naman si Macario? Hayaan muna natin siyang maglaro dyan sa palaruan. Malapit lang naman dito ang bahay namin ng nanay niya. Wika ni tatay sa turno. Hindi na ako isinama ng ama. Sa kadahilan ng hindi ko maaaring makita ang ginagawa nito. Pagkarating sa bahay ni nanay, kagad namang sinabi ni tatay ang nangyari sa akin. Sigurado ka ba sa sinabi mo, Tatay Emilio? Kahit kailan, hindi nagsinungaling o gumawa ng kwento si Macario. Kaya masisiguro kong yon ang nangyari sa kanya. Kung ganon, maaaring siya ang pinili ng gabay. Ikatlong henerasyon si Macario mula sa aking ama. At ganon din sa inyo. Sa turno, kailangan ng matutukan ng anak natin.
hindi na mapipigilan ang paglabas ng kanyang kakayanan. Ganon din ang mga nilalang na naghahangad siyang patayin. Ako na ang bahala. Sa ngayon, umasa kayong walang mangyayari sa bata dahil hindi siya pababayaan ni Kristal. Matapos ang pag-uusap na yun, binalikan ako ni tatay sa turno. Naglalaro pa rin ako sa palaruan, malapit sa tanggapan ng ama. Uuwi na kami sa turno. Sikapin mong makauwi sa atin itong Sabado ha. Nang sa ganon, magabayan mo ang anak mo. Opo tay, sige na. Malapit nang magdilim at baka gabihin pa kayo. O sige sa turno. Macario, halika na po. Uuwi na tayo. At sa huling pagkakataon, dali-dali akong tumakbo kay tatay. Niyakap ko ito ng mahigpit. Tatay, hindi ka pa po ba sasama sa amin? May mga trabaho pa akong dapat gampanan dito sa bayan, anak eh. Ilang araw na lang naman. Uuwi na ako. Sa ngayon, kayo na muna ni Lolo Emilio mo ang magkasamang uuwi ha. Paano naman po si nanay? Sasama din po ba siya? Hindi ako sigurado anak eh. Pero kakausapin ko siya mamaya ha. O siya, tama na yan. Gagabihin na tayo, Macario. Matapos ang pag-uusap na yon, tumuloy na kami ni Lolo sa pag-uwi. Hindi naman kalayuan ang tahanan. Kaya maliwanag pa nang makarating kaming dalawa. Huwag ka nang lumabas, Macario ha. Papalubog na ang araw. Maraming lamok sa paligid. Opo Lolo, dito lang po ako sa bakuran. Nakaupo ako sa ilalim ng puno habang nakatitig sa kagubatan. Sumagi sa isipan ko ang nakilalang nilalang sa gubat. Maya-maya pa, tinawag na ako ni Tatang Emilio para maghapunan. Opo, napapansin ko kanina ka pa walang imik ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Po? Wala naman po. Napagod lang siguro ako, Lolo. Sige po, matutulog na po ako ha. Sabagay. Malayo-layo nga naman yung nilakad natin. O sige na, magpahinga ka na roon. Pumasok ako sa silid. Nahiga sa kama. Unti-unti akong dinalaw ng antok hanggang sa tuluyang makatulog. Ngunit hindi pa man nagtatagal. Bigla akong nagising dahil sa matinding liwanag na tumatama sa mga mata. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata. Nagulat ako dahil nakahiga na ako sa damuhan. Teka, umaga na ba? Kakapikit ko pa lang ah. Teka, nasan ba ako? Wala na ako sa bahay ah. Nandito ka sa aking tahanan. Nasa panganib ang buhay mo, Macario. Pinatawag kita rito para bigyan ng babala, kasabay ng pagkagising ng iyong kapangyarihan ay ang pagdating naman ng mga nilalang na gusto itong makuha. Kapangyarihan? Ano naman po yung kapangyarihang sinasabi niyo? Sa ngayon, iho, hindi mo pa ito matutuklasan. Ngunit darating ang pagkakataong lalabas ito ng kusa. Sa ngayon, tandaan mo lang ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Matapos magsalita ni Kristal, kagad itong naglaho. Muli akong nasinaw sa liwanag. Napapikit. At nang idilat ko ang mga mata, nasa loob na ako ng aking silid. Nakaupo si Tatang Emilio sa tabi ng higaan.
Apo, anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nagsasalitang mag-isa? Lolo, dinalaw po ako ni Kristal sa panaginip. May binigay po siyang babala. Nasa panganib daw po ang buhay ko. At kasabay ng paggising ng kapangyarihan ko ay ang paglabas naman ng mga nilalang na gustong pumatay sa akin. Ito na nga ang sinasabi ng iyong ama. Ngayon, naiintindihan mo na ang lahat ng gusto kong sabihin. Mapanganib ang gubat, Macario. Nauunawaan ko naman po yung sinasabi niyong panganib eh. Pero ang hindi ko lang maintindihan ay yung sinabi ni Kristal na kapangyarihan. Ang ating angkan may kakayanang makipag-usap sa kalikasan. Nagagamit natin ang lakas at enerhiyang nagmumula dito para makapagpagaling ng may karamdaman o hindi kaya bumuhay ng mga patay. Ito ang kapangyarihang gustong makuha ng mga nilalang. At para mangyari yon, kinakailangan kanilang patayin. Sino po bang mga nilalang yung nais pumatay sa akin, Lolo? Saka bakit nila gustong kunin yung kapangyarihan ko? Mga engkantong ete, Macario. Isinumpa ang mga nilalang na yon. Tinanggal sa kanila ang karapatang maging mortal at maibabalik lamang ito sa kanila kung makukuha ng mga engkanto ang kapangyarihan mong kumonekta sa kalikasan. Lolo, ano na pong gagawin ko? Ikaw lang ang nakakaalam ng dapat gawin, Macario. Sa ngayon, hindi mo dapat isipin ang bagay na yan. Magpahinga ka muna. Bukas natin pag-iisipan ang tungkol sa bagay na yan. Pag-uusap namin ni Lolo. Dito ko lamang napagtanto ang mga bagay-bagay. Pilit inililihis ni Tatang Emilio ang buhay ko. Nais niya itong magkaroon ng simple, ngunit makabuluhang buhay bilang bata. Ngunit alam niyang hindi ito maiiwasan dahil nakasulat na sa kapalaran ko ang tadhana. Kinabukasan, umalis si Tatang Emilio upang bumili ng mga pangangailangan. Kinuha ko naman ang pagkakataong yun upang puntahan si Kristal sa gubat at makausap. Kristal, alam ko nandito ka. Pakiusap. Magpakita ka sa akin. Marami lang akong katanungan. Wika ni Macario. Tumahimik ang paligid. Ilang sandali pa ay nagpakita na ang puting anggitay. Talagang hindi ka marunong makinig. Sinabi ko na sa iyo na mapanganib ang lugar na ito para sa mga kagaya mong bata. Hindi mo na ako dapat pangaralan. Alam ko na ang tungkol dyan. Sagutin mo ang tanong ko. Kaya mo ba akong tulungan? Nalabanan yung mga engkantong gustong pumatay sa akin? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano mong lalabanan ang mga engkanto? Isa ka lamang paslit. Oo, paslit. Pero meron akong kakayanang kumonekta sa kalikasan. Ipinaliwanag na sa akin ni Lolo Emilio ang lahat. Malaking gulo. Kung sakaling makukuha ng mga engkanto ang nakatago kong kapangyarihan, isa lang ang paraan para mapigilan sila. At yun ay ang lumaban sa kanila. Kung yan ang gusto mong gawin, sino ako para tumanggi sa kahilingan ng aking kaibigan? Halika, sumakay ka sa aking likuran. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa kapangyarihan mo. Dali-dali ko naman itong ginawa. Sumakay ako sa likod ng kabayo. Mabilis itong tumakbo papasok ng gubat. Nakikita ko ang lahat ng mga nilalang. Mula sa pinakamalalaki hanggang sa maliliit na lambana. Kasabay ng mga nakikitang tanawin
ang kaalaman sa paggamit ng mga kapangyarihan. Teka, saan naman ang gagaling ang mga kaalamang to, Kristal? Ang kalikasan mismo ang magtuturo sa'yo kung paanong kumonekta sa kanya. Pakinggan mong mabuti ang sinasabi ng bawat puno, mga halaman. Pakinggan mo ito sa pamamagitan ng iyong puso. Wika ni Kristal. Sinunod ko naman ang mga sinasabi nito. Kusang pumapasok sa isipan ko ang mga pamamaraan ng mga ninuno ko. Sa palagay ko, handa na ako, Kristal. Malakas ang mga engkantong nais pumatay sa'yo. Kaya huwag kang magpapakampante. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi kita pababayaan. Maraming salamat, Kristal. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ito ang aking tungkulin sa iyong angkan. Simula pa noon, ikaw ang ika-15 bantay. At kagaya ng mga nauna sa iyo, inaalay ko ng buong katapatan ang aking buhay. Pag-uusap naming dalawa. Samantala, sa kabilang banda naman, dumating si Tatay Saturno, maging si Nanay Miriam. Dali-dali akong hinanap sa kagubatan. Ngunit walang kaalam-alam si Tatang Emilio kung nasan ako nagpunta. Iniwan ko lang siya dito. Hindi ko naman inakalang babaliwalain niya ang aking mga bilin. Lintik talagang bata yan. Napakatigas talaga ng ulo. Kailangan natin siyang mahanap, Tay. Nagsimula ng lumantad ang mga engkantong itim. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tuluyan ang nagising ang kapangyarihan ni Macario. Habang nag-uusap ang tatlo, biglang nagdilim ang kalangitan. Bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit laking pagtataka ng mga ito dahil nasusunog ang mga damo sa paligid. Teka, anong nangyayari? Bakit nasusunog ang mga damo? Napakalakas ng ulan. Tatay, nandito na sila. Biglang nagsilabasan ang mga nilalang sa nagdiliyab na talahib. Pinalibutan ng mga ito ang aming tahanan. At sa kalagitnaan ng mga ito, isang lalaking nakasuot ng magarang baluti. Nagkita tayong muli sa turno. Ngayon, nasa na ang panganay mong anak? Ikaw pala, Timo. Pasensya na. Pero hindi mo makukuha ang aking anak. Alam mo, pinapahirap niyo lang ang sitwasyon. Isuko mo sa akin ang bata. Kung ayaw mong ubusin namin ang lahat ng mga mortal dito. Hindi kailan mangyayari ang gusto mo. Kahit ikamatay ko pa. O sige, kung yan ang gusto mo, yan ang ibibigay ko sa'yo. Wika ni Timo. Ikinumpas ng engkanto ang mga kamay. Nagsipagsugod ang mga nilalang sa likuran nito. Ngunit bago pa man umabot ang mga engkanto sa kinatatayuan ni na Tatay Saturno, biglang dumaan sa kanila ang puting liwanag. Naaninag ni Tatay Saturno ang puting anggitay, maging ang hawak nitong puting patalim. Miriam, pagmasdan mo ang anak mo. Ipagmalaki mo na siya ang bagong babaylan, ang batang nagmula sa iyong sinapupunan. Wika ni Tatay Saturno. Nakatitig lamang sa akin si Nanay Miriam habang nakasakay sa puting anggitay. Nakangiti ito
na parang nakikipaglaro lamang. Hindi alintana ang panganib na nasa paligid. Handa ka na ba, Macario? Wala na itong atrasan. Handa na ako, Kristal. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Maging sa kalikasan. Kung ganon, tapusin na natin ang labang ito. Pag-uusap naming dalawa. Sinugod na mga anggitay ang nagkukumpulan na mga engkanto. Itinaas ko ang hawak na itak. Mula sa madilim na kalangitan, bigla itong nahati. Bumulusok pa ibaba ang malalaking haligi ng liwanag na tumupok sa napakadaming mga kalaban. Sa palagay ko, nahuli ka na sa pagdating mo, Timo. Pagmasdan mo kung paanong masayang ang buhay ng kampon mo. Ito ang kapangyarihan ng totoong babaylan. At sa palagay ko, kulang ang batalyon ng mga engkantong dinala mo sa mundong pinangangalagaan ng aming angkan. Huwag kang pakakasiguro, Saturno. Dahil alam mong hanggat nabubuhay ako, patuloy ko lang kayong tutugisin. Kahit ilang salinlahi pang magdaan. Yan ay kung mabubuhay ka pa. Pagkatapos niyan. Wika ni Nanay Miriam. Sabay turo sa likod ni Timo. Napalingon ang pinuno ng itim na engkanto. Laking gulat nito nang makita ako at si Kristal na papasugod sa kanyang kinatatayuan. Itinarak ko ang itak sa kanyang katawan. Matapos ay huminto ang anggitay. Bumaba ko. Nilapitan ang nooy nakaluhod na kalaban. Hindi ko alam kung ano yung dahilan mo para kunin yung kapangyarihang iniingatan ng aming angkan. Gusto ko lang maggamit ng buhay na walang hanggan. Nakakasawa na ang mamatay at muling isilang. Gusto kong manatili sa kung ano ko ngayon para malupig ko na ang mga nilalang na pinakamamahal ng tagapaglikha. Kailanman, hindi mo magagawa ang bagay na yan dahil hindi bulag ang may likha. At hindi niya hahayaan na sirain niyo ang kanyang mga likha. Huwag kang magmalinis, anggitay. Isa ka din naman sa amin. Oo, isa ko sa mga engkanto. Ngunit kahit kailan, hindi sumagi sa isipan ko na sirain ang napakagandang nilikha ng Ama. Nanatili ang katapatan ko sa kanya. Kaya nandito ako ngayon sa kasalukuyan kong estado. Ang sabihin mo, pinipilit mong gumawa ng mabuting bagay para lang kagiliwan ka ng may likha sa pagbabakasakaling pabaliking kanya sa kanyang kaharian sa langit. Kasama sa dakilang plano ang pagtapon sa ating mga pinanubol. Kung sana lang naunawaan mo ito, hindi ka magkakaganyan. Maunawaan? Kahit kailan, hindi ko mauunawaan yung naging hatol niya. Tapat akong tagapaglingkod ng Ama. Nabulagan at sinubukang humingi ng kapatawaran. Ngunit pinili pa din niyang itapon ako sa walang kwentang mundong ito. Ikaw ang nagpasyang sirain ang sarili mo sa harapan ng may likha. Kaya huwag mong isisi sa mundo ang kasalukuyan mong kalagayan. Panahon natin mo para mamahinga ka. Ito ang hatol ng kalikasan. Kailangan mong mamatay ng tuluyan
para pagbayaran ang mga ginawa mong kasalanan. Wika ko ng mga sandaling yon. Matapos ay hinawakan ko ang itak na nakatarak sa dibdib ni Timo. Unti-unting tumubo ang sanga at dahon mula sa hawakan ng sandata hanggang sa maging ganap itong puno. Ang punong yan ang magsisilbing tanda ng mga pangyayari sa araw na ito. Nang sa ganon, hindi makalimutan ng iyong angka ng kanilang tungkulin. Mahaba pa ang iyong lalakbayin, Macario. Marami ka pang pagdadaan ng pagsubok. Ngunit kagaya ng pangako ko, hindi ako aalis sa tabi mo. Alam ko naman yung Kristal. Masaya ako na naging kaibigan mo. Nasa akin ang karangalan. Mabuhay ang bagong babaylan. Matapos ang kaganapang yun, tuluyang nagbago ang aking buhay. Sa edad na 12, nagsimula akong sundan ang yapak ng aking inang babaylan. Sa paglipas na maraming taon, marami ang mga natulungan ko. Bukod sa pagiging manggagamot, namasukan din ako sa pinagtatrabahuhan ng aking ama. Ipinagpatuloy ko ang trabahong sinimulan ng aming mga ninuno. Maraming taon na ang nakalilipas. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga taon. Yan ang kwento ng punong ito, Akar. Na ito na mga nangyari noon. Napatuloy na nagpapaalala sa lahat ng mga pinagdaanan ng ating angkan. Alam mo, Lolo Macario, mahirap talagang paniwalaan yung kwento mo eh. Lalo pat hindi ko nakikita yung sinasabi mong kabayo. Nasa paligid lang siya at patuloy tayong binabantayan. Hindi lilisan si Kristal sa tabi ng ating angkan. Ito ang kanyang sinumpaang tungkulin. Lolo, gusto ko din pong makita si Kristal. Pwede po ba yun? Sa pagdating ng tamang panahon, Akar. Sa ngayon, magpakabait ka at sundin ang lahat ng sinasabi ng iyong nanay at tatay. Maswerte ka, Apo, dahil nabibilang ka sa angka ng mga dakilang tagapagbantay. Tagapagbantay, Lolo? Ng ano po? Ng kalikasan, Apo. Ang pamilya natin ang naatasang mga lagas sa kalikasan. Sinasabi ko ang lahat ng ito dahil gusto kong mahalin mo rin at alagaan ang kalikasan. Dahil ito ang nagbibigay ng buhay sa lahat. Kung wala ang kalikasan, wala din tayo mga tao. Alam ko na po yan, Lolo. Huwag ka pong mag-alala. Sisikapin ko pong sundan yung yapak nyo. Sige na po. Matulog na po kayo. Gabi na eh. Ikaw din na po. Matulog ka na. Nang sa ganun dalawin ka sa panaginip nung kaibigan kong si Kristal. Sana nga po, Lolo. Gusto ko din po kasi makita yung puting anggitay eh. Titignan ko kung gaano siya kaganda. Kagaya ng sinabi nyo. Huwag kang mag-alala, Apo. Darating ang panahong magpapakita din siya sa'yo. Sige na, pumasok ka na sa iyong silid. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Nawa ay nasiyahan kayo sa inyong napakinggan. At bilang paalala sa lahat, palagi nating alagaan ang kalikasan. Dahil kagaya sa ating kwento, ito ang nagpapanatili ng balanse sa mundo. At kung wala na ito, saan tayo pupuluting mga tao? Lahat ng ito ay dahil lamang sa gabay na puting anggitay
at batang babaylan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bitoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nasa ikalawang baitang ng high school pa lamang itong si Bitoy nang mangyari ito sa kanilang probinsya. Ngunit tila sariwa pa rin ang lahat sa kanya. Nang mga panahong yon, nasa pangangalaga ito ng lola. Dahil nasa syudad ang mga magulang upang magtrabaho. Wala itong mga kapatid. Marami din ang ginagawa ng lola sa tahanan. Kaya naman hindi siya nito masyadong naaasikaso. Naging makulit at pasaway dahil naghahanap ito ng atensyon ng iba. Nadala niya ang kakulitan sa paaralan. Kaya siya ang palaging dahilan ng madalas na pagtawa ng klase at maging sa kapahamakan. Bagamat gusto siya ng mga kamag-aral, meron namang mga iilang guro na ayaw sa kakulitan nito dahil naiistorbo ang klase. Umabot na sa puntong ipinatawag na ang mga magulang dahil hindi na ito mapagsabihan. Ngunit dahil wala naman ang mga magulang, tanging ang lola lamang ang dumalo sa pagtatagpo. Lola, ang pakiusap lamang po sa inyo na sana pagsabihan niyo po yung apo niyo. Nakakagulo na po siya sa mga klase eh. Ilang guro na rin po yung nagreklamo dahil hindi na siya mapagsabihan. Mabait naman pong bata si Bitoy, Lola. Ang tanging problema lang po masyado na po siyang makulit. Wika ng prinsipal. Pasensya na ho kayo sa mga ginagawa ng apo ko. Sana po habaan niyo pa po ang pangapasensya ninyo. Dahil bata pa lang ang apo ko. Pagtanda naman yan, siguradong mababawasan na rin ang kakulitan niya at wala naman siyang nasasaktang tao Tugon ng lola. Patuloy naman ang pag-uusap ng lola at prinsipal habang nasa labas si Bitoy. Dahil bata pa ng mga sandaling yun, hindi niya maiwasang maghanap ng ibang gawain upang maglibang. Habang abala sa pagmamasid, hindi niya namalayan ang presensya ng isang guro. Ngayon niya lamang nakita ang gurong ito, ngunit hindi maikakaila ang taglay nitong kagandahan. Naliligaw ka ba, iho? Sasamahan kita pabalik. Wika ng dalagang guro. Bagamat napakaganda nito, hindi niya naiwasang mapaatras dahil sa takot. Dahil tila may kakaiba sa aura ng babaeng ito. Oh, bakit para bang nakakita ka ng multo? Muling wika ng dalagang guro. Hindi na nagsalita si Bitoy at umalis na lamang. Bagamat nahihiya sa inasal, mas nangibabaw pa rin ang takot niya dito. Pagkabalik ay saktong nasa labas na ang lola. Oh, halika na Bitoy. Mamaya tayo'y mag-uusap Wika ng lola. Dali-daling kinuha ang kamay ng apo. Napatingin sa bandang likuran si Bitoy at nakita niyang nakatitig ang guro sa kanya. Pagka-uwi sa tahanan, pinangaralan ito ng lola. Ngunit kahit anong sabihin ng matanda ay hindi ito pumapasok sa utak niya. Dahil naiisip pa rin ang gurong nakaengkwentro. Kinabukasan, pagpasok sa eskwelahan, narinig niya ang usapan ng mga kaklase na umalis na ang kanilang gurong si Ma'am Esther. Bali-balita, namatay ito sa karumal-dumal na paraan. Natigil ang daldalan ng merong pumasok sa silid.
Nabighani sila sa kagandahan ng nagpakilalang bagong guro, si Ma'am Annie, at kagad naman siyang tinanggap ng klase nila. Tinignan ni Bitoy ang mga kaklase at punong-puno sila ng adorasyon sa guro. Siya lamang ang natatanging nakakaramdam na parang merong mali. Habang kumakain si Bitoy, naisipan niyang pumunta sa likuran ng eskwelahan. Doon ay walang masyadong tao. Mabibigyan siya ng katahimikan upang makapag-isip. Nagtago si Bitoy sa likuran ng puno nang makarinig na may paparating. Nakita niya ang bagong guro. Lalabas na sana sa pinagtataguan. Ngunit bigla itong nawala. Naisip ni Bitoy na baka guni-guni lamang na nakita niya ang gurong yun. Teka, anong ginagawa mo dito, iho? Tanong ng guro. Kagad namang napasigaw si Bitoy sa gulat nang sumulpot sa kanyang likuran ng guro. Sakto namang tumunog ang kampana, senyales na tapos na ang oras sa pagkain. Kagad pumasok si Bitoy sa silid-aralan. Ngunit pagtingin niya muli, nawala na naman ang guro. Lumipas ang panahon at unti-unti nang nababawasan ang kutob ni Bitoy sa guro. Napakabait. Mahaba ang pasensya nito. Nagustuhan ito ng buong klase. Bukod sa napakaganda at bait nito, napakalinaw niyang magpaliwanag kaya naman matataas ang markang nakukuha nila. Nabalitaan din ng mga magulang at lola ni Bitoy ang tungkol sa guro. Isang hapon, magpapasuri sana si Bitoy kay Ma'am Annie tungkol sa mga aralin. Ngunit hinanap niya ito at hindi nakita. Lumipas pa ang ilang oras at malapit nang magsara ang eskwelahan. Napagpasyahan niya na umuwi na lang at ipagpabukas ang gawain. Habang naglalakad si Bitoy, napadaan siya sa medyo liblib na parte ng bayan. Doon ay nakakita ng isang lalaking may puting balbas at may daladalang maliit na libro na nagbabasa ng mabilis. Hindi niya ito masyadong binigyan ng pansin. Ngunit natakot siya nang makita ito na purong puti ang mga mata. Nais na sanang tumakbo. Ngunit marahan lamang itong naglakad. Ayaw niyang malaman ng lalaki ang kanyang presensya. Nang makalayo na ito, nagpatuloy na siya sa paglalakad pauwi. Merong kalayuan ang distansya mula sa eskwela at tahanan. Kaya maaga dapat itong umuuwi at umaalis. Makalipas ang ilang sandali, pakiramdam niya ay merong nanonood sa kanya. Binilisan nito ang paglalakad, lalo na't dumidilim na ang kapaligiran. Mabuti na lang at merong mga lampara sa daanan. Kahit papano, hindi naman masyadong madilim. Napatakbo na si Bitoy na makakita ng isang lalaki sa likuran. Natatandaan niya ito. Iyon yung lalaking nakita niya kanina dahil sa puti nitong balbas. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig siya ng sigaw ng babae. Hindi na lang sana niya ito papansinin dahil ayaw niyang makialam sa buhay ng iba. Ngunit walang humpay ang sigaw ng babae at nakonsensya si Bitoy. Sinundan niya ang mga sigaw. Nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ng babae. Pilit siyang hinuhubaran habang nakapatong ito at merong dalang kwintas. Kagad hinampas ni Bitoy ng bato ang lalaki at natumba yun. Inabot ni Bitoy ang damit ng babae. Nagulat siya nang makitang si Ma'am Annie pala yun. Dali-dali silang umalis bago tuluyang magising ang lalaki. Binuhat ni Bitoy sa kanyang likuran ng guro dahil hindi ito makatayo. Bagamat bata pa lamang si Bitoy,
meron naman itong itinatagong lakas. Madilim na ang paligid at bitbit niya sa likod ang guro. Ang dalawang binti nito ay nasa mga braso. Sinubukan pa ni Bitoy na kausapin ang guro. Ngunit hindi ito nagsasalita. Napagtanto niya na maaaring na-trauma ito o napagod kaya naman hinayaan na lamang. Nang malapit na sa tahanan, ilang metro na lang, dito niya napagtanto na hindi niya pala alam kung saan iuuwi ang guro. Ibinaba na ito ni Bitoy. Laking gulat niya nang makita na kalahati na lang ito. Nawawala ang itaas na bahagi ng katawan. Hindi alam ni Bitoy kung ano ang iisipin o gagawin ng mga sandaling yun. Ngayon pa lamang nakainkwentro ng ganito. Hindi niya alam kung ano yun o kung ano ang sasabihin sa iba. Baka isipin ng mga makakita sa kanya na siya ang may gawa sa pagpaslang sa guro at sa karumal-dumal pang paraan kung saan hinati ang katawan. Dahil sa takot, naisipan niyang ligpitin ang kalahating katawan nito. Ayaw niyang mapagbintangan sa nangyari sa guro dahil hindi niya talaga alam kung bakit naggaganon ng katawan. Patakbo na sana si Bitoy papunta sa tahanan. Ngunit bigla itong nakakita ng isang nilalang na lumilipad. Napakalaki ng pakpak. Merong mahabang buhok. Habang papalapit ito ay mas nakikita pa niya lalo ang itsura. Napakahaba ng dila. Matalas ang mga ngipin at higit sa lahat, nawawala ang kalahating parte ng katawan. Napatigil sa takot si Bitoy. Hindi siya makakilos sa mga nakikita. Hindi niya maintindihan kung ano yun. Ilang pulgada na lamang ang pagitan ni Bitoy at ng halimaw nang bigla itong sumigaw ng napakalakas at bumagsak. Umuusok ang katawan. Unti-unting naglalaho na parang nasusunog na papel. May sinabi pa ito bago tuluyang masunog. Ngunit hindi yun lubos na narinig ni Bitoy. Makalipas ang ilang sandali, bumalik din sa wisyo ang binata. Napatingin sa bandang kaliwa nang merong iika-ikang taong papalabas sa may mga puno. Merong lumabas na lalaki sa gubat at dahil duguan ang ulo, pati na rin ang puting balbas, napagtanto niya na ito rin yung lalaki na nakita niyang pagsasamantalahan sana ang guro. Lumabas na ito at tuluyang nakalapit kay Bitoy. Kung hindi ka lang sana nakialam kanina, edi dapat kanina pa siya namatay. Alam kong mukhang pinagsasamantalahan ko ang isang babae kanina. Pero nagkakamali ka, iho. Isang manananggalyo na nagbihis tao lamang. Hati na ang katawan niya kanina. Ngunit pinipilit niya itong ibalik. Pagkakataon ko na sana yon upang lagyan ng pangontra para sana mamatay. Kaso bigla mo kong hinampas ng bato sa ulo. Mabuti na lamang at nagising pa ako. Pagpapaliwanag na matandang lalaki. Teka, sino ho ba kayo? At ano naman po yung halimaw kanina? Paano niyo ho siya napatay? Halo-halo ang emosyong nararamdaman ni Bitoy na mga sandaling yun. Abay, seryoso ka ba, iho? Kahit kailan hindi mo pa narinig ang mga bale-baleta tungkol sa manananggal. Diyos ko, usap-usapan nga sa bayan ang pagkawala ng isang guro. Natagpuan ang katawan niya sa may ilog. Lasog-lasog na parang kinain ng hayop. Pero hindi hayop ang kumain sa kanya, kundi isang manananggal. Teka, parang natatandaan ko pa yung pangalan ng guro. Oo, Esther ang sinabi na pangalan ng guro. Ano ho?
Esther ang pangalan? Esther din po yung pangalan ng guro naming nawala ah. Pag-uusap ng dalawa. Maraming nalaman si Bitoy tungkol sa kwento ng lalaki. Nalaman din niya na isa pala itong albularyo at matagal na niyang hinahanap ang aswang sa bayan. Ipinaliwanag din niya kung ano ang iba't ibang uri ng mga aswang. Bagamat hindi sila magkakilala, kagad namang nakuha ang loob ng isa't isa. Napag-isipan na ni Bitoy na umuwi, lalo na't gabing-gabi na ng mga oras na yun. Ngunit parang ayaw pa rin siyang pauwiin ng lalaki. Iniisip ni Bitoy na maaaring masyado lang nitong nagustuhan ang kwentuhan nila. Ngunit matapos magpumilit ng lalaki, idiniin na ni Bitoy na kailangan na niyang umuwi at dali-daling umalis. Sinabi ng albularyo na kung gusto niya pang malaman ang tungkol sa nilalang, puntahan lamang siya sa isang kubo sa dakong roon. Nang makauwi na si Bitoy, hindi na niya pinaalam kagad sa lola ang pangyayari upang hindi na mag-alala. Hanggang sa isang araw, habang naghahapunan, nagkwentuhan ang maglola. Lola, ayaw ko pa ho sanang sabihin ito sa inyo pero baka kailangan niyo pong malaman. Si Ma'am Annie ho, isa po pala siyang manananggal. At baka siya rin po yung may dahilan sa pagkamatay ni Ma'am Esther. Pero hindi niyo po kailangang mag-alala. Namatay na po si Ma'am Annie dahil sa isang albularyo. Mabuti nga po nandun siya eh. Dahil kung hindi, ako na sana yung susunod na biktima. Wika ni Bitoy. Ano ka mo, apo? Napakabait ni Ma'am Annie. Alam na mga magulang na isa siyang manananggal. Pero hindi natin kailangang mangamba dahil nakita naming mga hayop lang ang kinakain niya. Hindi siya pwedeng kumain ng tao, iho. Pinakamalalang pwede niyang kainin ay isang sanggol. Hindi matandang tao. Nako, nakakalungkot naman yung pagkamatay niya. Napakabuti at ganda pa naman ng dalagang yun. Tugon ng lola. Teka, bakit hindi niyo po sinabi sa akin, lola, na alam niyo palang manananggal siya? Nabalot ito ng konsensya nang malamang mabuting tao pala talaga ang guro. Mabuti naming hindi niyo pa muna malaman ang tungkol kay Ma'am Annie dahil baka hindi niyo pa maintindihan. At mas iniisip namin ang kapakanan ng mga kababaihan dito sa bayan. Merong ligaw na lalaki na nagtatago dito sa bayan natin. Ang sabi nila, nasiraan daw yun ng ulo at pumapatay na magagandang babae. At teka, wala namang albularyo dito sa bayan natin, iho. Sa kabilang bayan siguro meron. Pero dito wala na. Kung sino man yung albularyong tinutukoy mo, hindi siya totoong albularyo. Albularyo daw siya, lola eh. Siya nga po yung pumatay kay Ma'am Annie. Meron siyang puting balbas at nakatira siya sa kubo sa dakong roon. Ang sabi niya pa sa akin na kung gusto ko pang malaman yung tungkol sa mga nilalang, puntahan ko lang siya. Iho, maniwala ka sa akin. Walang nakatira sa kubong tinutukoy mo. Napakaliit ng bayan natin at imposibleng hindi natin mabalitaan lahat ng naninirahan dito. Nako, wag na wag kang pupunta doon. Malay natin baka yun pala yung ligaw na lalaking pumapatay ng babae. Pag-uusap ng maglola. Matapos yun ay natulog na si Bitoy. Hindi niya mapigilang makonsensya sa mga nangyari. Nagluksa ang bayan sa pagkawala ni Ma'am Annie. Ngunit kalaunan, nakausad ang lahat makalipas ang panahon. Maliban kay Bitoy.
Hindi sinabi ng lola sa mga tao ang paglahok ni Bitoy sa pagkamatay ni Ma'am Ani. Hanggang sa lumipas ang panahon, naging isang kwento na lamang ang trahedyang ito. Ngunit magpas hanggang ngayon, bit-bit pa rin ni Bitoy ang konsensya sa alaala na hinayaan niyang mamatay ang isang mabuting nilalang. O mabuti nga ba talaga? Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.